Binuntutan, hinarangan hanggang sa mauwi sa banggaan. Ganyan inilarawan ng mga otoridad ang dalawang magkahiwalay na insidente ng salpukan ng mga barko ng Pilipinas at China malapit sa Ayungin Shoal sa West Philippine Sea linggo ng umaga. Nagsasagawa ng regular resupply mission ang mga barko ng Pilipinas sa BRP Sierra Madre na mangyari ang insidente. Not only did China actions endanger lives at sea, they're also illegal, dangerous, provocative, and deplorable. They undermine mutual trust, confidence, and respect that should underpin our bilateral relations and put into serious doubt the sincerity of the Chinese side to uphold the understanding between the President and President Marcos and President Xi. Nagka-damage ang civilian vessel na Uniza May 2 na may dalang supplies at BRP Cabra ng Philippine Coast Guard dahil sa banggaan. Aalamin pa ang epekto ng banggaan sa integrity o seaworthiness ng mga barko. Ayon sa PCG, lumabag sa mga alituntunin ng collision regulations ang China sa insidente. Is it possible for us to arrest those Chinese maritime militias that are bigger than the Philippine Coast Guard vessel? As to the Coast Guard, we would want to, but I don't think that is something that we have to prioritize right now. Hindi raw mangyayari ang insidente kung wala ang mga barko ng China na iligal na nananatili sa teritoryo ng Pilipinas. Ang Ayungin Shoal ay nasa loob ng 200 nautical mile exclusive economic zone ng bansa. Sa tala ng PCG, 16 na Chinese maritime militia, 5 China Coast Guard at 2 People's Liberation Army Navy vessels ang nasa lugar. It is China that is increasing tensions in the West Philippine Sea, especially by interfering and blocking our legitimate resupply mission to Ayungin Shoal. Some of the structure of this chartered boat is actually wooden. So you can just imagine how big the China Coast Guard vessel, kung hindi siya talaga nakaalis from that collision point, it will be totally wrecked. No? Pinatawag ng Foreign Affairs Department si Chinese Ambassador Wang Zilian para hingan ng paliwanag. Pero wala raw ang ambassador kaya nagpadala lamang ito ng kinatawan. Sa ika-55 pagkakataon mula Enero ngayong taon, naghain muli ng diplomatic protest ang Pilipinas laban sa China. Sa isang pahayag, sinabi ng China na sa kanilang pakikipag-usap sa DFA, nanindigan nitong ang mga barko ng Pilipinas ang nanghihimasok sa kanilang teritoryo. Nais din daw nitong itigil na ng Pilipinas ang di umano'y mapanganib na kilo sa karagatan at tuparin ang pangakong pag-aalis sa barkong nakasadsad sa Ayungin Shoal. Makailang ulit nang itinanggi ng gobyerno ng Pilipinas na nangako ito sa China na aalisin ang BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Mismong si Pangulong Bongbong Marcos ang nagsabi, kung mayroon mang ganitong pahayag noon, pinapawalang bisa na niya ito. Dahil sa banggaan, pinag-aaralan daw kung pwede nang igit ng Pilipinas ang suporta ng Estados Unidos sa pamamagitan ng Mutual Defense Treaty. George Cahiles, CNN Philippines.